Sa mga hindi po nakakakilala, eh, ako po si Coach Carl. From Laguna po talaga ako. And right now, nandito po ako sa Marilao, Bulacan, sa hub po ng ating mentor ni Coach Harold. And bago pala ako mag-start ng magsalita, gusto ko lang pasalamatan yung upline ko, yung coach, mentor, brother. Kundi dahil sa kanya, wala po ako dito. Hindi po ako nagsasalita dito and wala po ako sa iConnect. Si Coach Harold Pangan, pwede bang pusuan natin sa comment section? Maraming maraming salamat, Coach Harold Pangan. And siya yung angel ng buhay ko since 2024. Okay? So, I'm Coach Card from Laguna and nag-stay po tayo dito sa Marilao Hub. Ginagawa natin ang iConnect since day one, full-time na po. So, sabi ko nga, dati, nung nakita ko yung gantong industry, sabi ko, at naramdaman ko, ah, na-experience kong kumita ng malaki, hindi na po ako nagtrabaho. But sad to say, ang nangyari po sa akin, ito, i-share ko lang po yung screen para makita nyo din. Para at least mas makarelate po sa akin. So, kita ba? So, ayan, kita po ba, coaches? Kita po yung yung share screen ko. Yes. So, nasa na kayo? Yan, yes po, yes po. So, sa hindi po nakakakilala, um, almost 10 years ko na pong ginagawa ang network marketing industry. So, dun po sa previous company ko, yung magkasama kami ni Coach Mark, tumagal po ako doon ng 7 years. So, tama yung sinabi niya, isa din po tayo doon. Kumbaga, yun po yung first company ko. Lahat ng skills, experience, knowledge, wisdom, marami po ako natutunan doon sa company na yon. Kaya love na love ko rin yung company na yon. Even wala na po ako doon. So katulad nga sabi nga ni Coach Mark, idol na idol daw niya ako. Kaya sumama siya sa akin. Diba? Sumama siya sa akin kasi idol nga niya ako eh. So ang nangyari kasi sa company namin ni Coach Mark, iisa po yung upline namin, yung sponsor namin, ang malupit, left and right po kami nung upline namin. So, nai-imagine mo yung income ng upline namin. Hahataw ako, hahataw si Coach Mark, di ba? Si upline nagtatrabaho, ang sarap ng buhay, di ba? So, kami po yung naglakas ng loob, gawin na full time. Kasi ako po sa previous company, ang nangyari sa akin, after 6 months, nakumita po ako ng 100K, part-time, wala pang online to ha, offline namin siyang ginagawa. Yung namimigay ng flyers, kumakausap ng mano-mano, may dala kang bond paper na ganun kakapal, na ang goal mo ubusin yun araw-araw. Ganun po yung experience namin ni Coach Mark. And ang nangyari, after 6 months, eto mamaya kukwento ko muna itong past experience para at least makarelate po kayo na parang ganun pala yung experience ni Coach Carl, di ba? So, dumating po sa point na after 6 months, kumita nga ako ng 100K and that time, ang sinasahod ko lang sa company nun is 10,000 per month. So, baon sa utang sa SS, PhilHealth, Pag-ibig, kasi kalimitan naman talaga sa company, pag na-regular ka, benefits mo na yan. Feeling mo, okay ka na doon. Feeling mo, nalamangan mo na si company kasi nakakakuha ka ng pera doon sa mga loan. But sad to say, di ba, pagdating ng payslip, aray ko. May 500 na deduction, may 200 sa ganyan, wala po halos natitira. And ang trabaho ko dati, nag-factory worker din po ako. Dumating din po ako sa punto na sa mall na po ako nagtatrabaho, yung nagtitinda po ng tsinelas. Wala na po kasi ako mga pictures before nung mga dati kong trabaho kasi biglang nag-blackout na po yung cellphone ko at saka yung na-disable kasi yung isa kong Facebook account.
na more than 15 years ko nang ginagamit. So, anong nangyari, habang ang trabaho ko kasi doon, taga-receive ng deliver. Ang isang box po, kung sa hindi po nakakakilala, yung tinitinda ko pong tsinelas is Sandugo Sandals. So, Sandugo Sandals, yan po yung matibay, yung hinahatak-hatak, di ba? Talaga mapapabili ka kasi sasabihin sa'yo nung nagtitinda, even ako, ginagawa ko yan. Kahit atake mo yan, sir, meron niya 6 months warranty. Talagang bibili. Eh, matibay naman talaga. So, imagine mo kung ganun kakapal yung tsinelas, sa isang box, naglalaman siya ng 30 pieces. Napakabigat, di ba? I-receive ko po siya sa first floor ng mall at ang stock room namin sa second floor. Grabe. Hanggang dumating na hinahataw ko si previous company, part-time. Offline to guys ha, offline. Iba yung kay Coach Christine, kumbaga nag-offline siya saglit pero namulat agad siya sa online. Kami po hindi. Dinaanan po namin ng 2 taon niya ni Coach Mark. So, anong nangyari? Latag, 'di ba? Papasok sa trabaho alas 10, uuwi ng alas 8, magkikita-kita kami sa isang meeting place which is yung mini stop sa Santa Rosa, Laguna po ito. So, ginagawa ko siya as part-time, 2 to 3 hours. Minsan inaabot ng 11, 12, 1 p.m. So, dumating sa point na talagang ang ganda na nangyayari, parang napaisip na ako, nasabi ko, ginagawa ko yung yung negosyo na to ng previous company namin, kumikita po ako ng 20,000 per month, part-time, 2 to 3 hours. Tapos, full-time dun sa company yung trabaho ko, 10,000 per month. So, di ba, kayo na po ang sumagot. Sige nga, pacheck nga sa comment section, alin ang mas malaki, yung 20K part-time o yung full-time na 10,000 per month? Sige nga po, 20K. 20K, part-time. Kahit kayo po siguro yung nasa kalagayan ko nung magdi-decide ka. Diba? Na nangyari, isa po ako sa top performer din ng yung company namin doon, yung sa trabaho ko, talagang pinagtulong-tulungan po ako, supervisor, area manager, lahat, branch manager, lahat na po, miniting ako. Alam niyo, sabi ko lang po sa kanila, Sir, ma'am, buo na po yung decision ko na magre-resign na po ako. I-respect nyo na lang po yung decision ko bilang naging empleyado nyo po. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap pakawalan. Ang sarap sabihin nun na alam mo yun, yung ang tagal mong tiniis. 5 years po ako dun eh. 5 years, tinitiis ko yun. Ang bigat, biyahe dito, biyahe niya, kung sakay tatapon, pag mahina yung tindahan, ikaw ilalagay dahil ako daw yung malakas. So, ang sarap sa pakiramdam na sabi ko, grabe, may time freedom na to. And doon na po nagdire-diretso yung journey ko sa network marketing. After 1 year, nakabili po ako ng first car, Toyota Vios. Di ba? After ilang years, nasundan po ulit yun ng Toyota Vios ulit. O bakit Vios na naman, coach? Na-aksidente yung isa, sira na eh. Di bumili tayong bago. Di ba? Bumili tayong bago. So, after no, nagtuloy-tuloy, na-experience po natin na makarating ng Hong Kong, Macau, Malaysia, Singapore. All expense paid by myself. Hindi po company ha. All expense paid by myself. So, paano myself? Myself, ibig sabihin, nire-reward namin yung sarili namin from January hanggang December na hataw namin. Dun, ine-enjoy namin yung moment na nasa ibang bansa kami ng bago mag-Christmas. Ang sarap, di ba? So, nagdire-diretso, ang ganda na nangyari, almost 5M din po yung kinita ko doon. Pero maliit pa rin, di ba? Pero at least 5M sa loob ng 7 taon. So, ano nangyari, coach? So, ano nangyari ito? Nagkaroon ng transition yung company. Actually, nakapagpaputok ako ng iba't ibang bansa, yung kalapit bansa ng Indonesia. Naglagay ako ng office doon na sa sarili kong pera yung ginagamit ng renta ng hub doon.
As in, nagpapadala ako ng materials na kailangan ng mga ibang lahi. Ang challenges doon, hindi mo sila makakausap ng English. Makakausap mo sila bahasa o Malay o Portuguese. So, sinong katulong ko dyan? Yung Google Translator. Nakapagpalaki ako doon, nasa 300, 500 na members. Grabe. Sabi ko, yayaman na ako ng sobra-sobra nito. Ito nangyari, nag-reshuffle yung package. Tumaas yung amount ng package. Wala na. Sabi ko, patay. Yari na. Kasi nakapagpa-register po kami ng isang flagship product na talagang ginastos sa 50,000 kada product i-register namin sa bansa nila para tanggapin. Kasi i-hold sa custom. Diba? Yung 24/7, alam nyo na yan. So, niregister namin yan, binayaran ko, galing sa income ko, ambag-ambagan yung ibang leaders, mga members doon, para lang ma-survive namin yung company. Yung negosyo yung ginagawa namin. Nangyari, wala talaga, hindi na kinaya. And dyan na po pumasok, dumating na sa point, ito, ibabalik ko. Sana. And dyan na po nangyari, dyan na po nag-umpisa yung kwento ng pagiging construction worker ko. Coach, ikaw ba talaga yan? Ako yan. Tingnan yung mabuti. Di ba? Andyan yung tattoo ko. Yan, dyan. Ito nga yung nakaganon, no? Di ba? Yung nakaganon. Grabe, pag pinagmamasdan ko yan ngayon, para akong pulubi. Kung ikaw yung nasa katayuan ko that time, coaches, sige nga, aalamin ko kung ano yung reaction nyo. Kung ikaw yung nasa katayuan ko that time, anong mararamdaman mo sa sarili mo? Nagaling ka, top earner ka, top performer ka, kumikita ka ng malaki. Anong mararamdaman mo? Hindi nga, pa-comment nga sa comment section. Kung ikaw yung nasa kalagayan ko that time, way back 2023, anong mararamdaman mo? Hello, okay na kayo? Gising pa ba kayo? Baka salta lang, salta dito, tas sige nga, ano mararamdaman mo? Gusto kong maramdaman, o gusto kong malaman, kung ikaw yung nasa katayuan ko, ano yung mararamdaman mo? Sige, hirap coach, ano sabi? Ano pa? Grabe po yan. Hirap coach sa pakaramdam. Di ba? Yung mahirap talaga. Would you imagine, mamamalengke ako ng madaling araw para sa barbecuean sa gabi? Di ba? Ipe-prepare mo pa yan. As in, walang tulog. Tapos ang oras mo ng construction worker, alas 7 ng umaga. Matatapos ka ng alas 4. Magpapahinga kang konti, iidlip kang konti, pagpatak ng alas 12 ng madaling araw, punta kang palengke. Mabiyahe ka. Bakit? Kailangan magtinda, double time. Alam niyo kung bakit? Bakit nangyari yan? Nabaon din po ako sa utang. Doon sa previous company. Why? Kami yung sumasagot ng hub. Kami yung gumagastos. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, left and right kami ni Coach Mark nung wala masuporta. So, dinaanan ko yan, sabi ko. Alam niyo, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako mag-iinarte. Bawal ako mag-inarte. Why? Wala na akong pera. Di ba? Wala na akong pera eh. So, bakit ako mag-iinarte? Grabe yung nakita nyo, ang payat ko habang nagbabarbecue. Ang itim ko habang nagpipintura ng gate na ginawa namin. Actually, ba ako dyan yung ginawa namin. Sabi ko, libre pagkain, tapos 600 per day as labor. Pwede na to, laban na to. Wala na rin ako network eh. Wala na pumapasok. May maintenance eh. Maintenance niyan, hindi ko magawa eh. Di ba? So, kahit makapag-direct ako doon, hindi na nga ako makapag-maintenance sa previous company. Wala na talaga. Di ba? So, nagtuloy-tuloy. Ayan na. Capture natin. After nyan, nag-pray lang ako na nag-pray. Nasa bukid ako niyan, nagtatanim kami, nagko-construction worker kami. Ang malupit, dalawa po kami, yung partner ko.
Pati siya naghahalo ng semento. Eh di ba 600, 600, eh di 1,200 kinikita ang isang araw, libre pagkain. Wise. Sabi ko, bawal na tayo mag-inarte. Wala tayong pera. Ang naiwan lang sa ating kotse, may utang pa. Di ba? May utang pa. So sabi ko, bawal na. Ito malupit. Ito yung isang pagmamalaki ko. Kami po yung construction worker na labor na nakakotse. Why? Eh, wala kami service eh. Gamitin ko service yung kotse ko ngayon, di ba? Sabi ng mga nakakakita sa amin, oh, social kayo ah. Kailangan nakita namin construction worker na grabe nakakotse. So, di ba nabaliw pa rin yung mga ibang construction worker? So, pray, 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 pray kami every day. Sabi ko, challenges lang to. After kong matawid to, yan lagi nasa isip ko, after kong matawid tong challenges na to, may malaking blessing na ibibigay si Lord. Yan ang lagi kong nararamdaman. Kasi di ba, every time na may dinadaanan kang challenges, ano nasa isip mo? Negative o positive? Sige nga, pasagot nga sa comment section. Every time may dinadaanan kang challenges, anong nararamdaman mo? Or naiisip mo, negative, positive? Sige nga, coaches. Negative. Nega talaga. Ganon din ako mag-isip eh. Ganon din ako mag-isip dati nung hindi pa develop yung mind, attitude, character ko. Ganyan din ako mag-isip, pare-pares tayo. Nagkataon lang na ako mismo dinevelop ko yung sarili ko. Paano ko dinevelop? Hindi ako nakakapunta ng office. Hindi ako nakaka-attend ng mga seminar sa office. Kasi malayo, Laguna, babiyahe ako, Ortigas. Alam niyo ginawa ko? Di ba yung kasabihan na kapag gusto may paraan? Bumili po ako, meron ako cellphone, bumili ako, para tigpa 5,000 lang yata. Kung inabot niyo yung cloud phone, sino nakakaalam niyang cloud phone na yan? Di ba? At saka yung my phone. Yan. Ano yung ginawa ko? Paano ko i-develop yung mind saka skills ko doon sa company ginagawa ko? Simple. Nag-download ako ng mga video. Bumili ako headset. Araw-araw. Habang papunta akong trabaho, magdi-deposit ako, nilalakad ko lang para mahaba-haba yung oras ko. Eh, ang pinapakinggan ko, presentation, training, NDO, presentation, training. Pag nagsasawa na, pagtanggap na ng utak ko at nafe-feel ko na hindi ko na nararamdaman yung sinasabi speaker, hahanap ulit ako ng panibago speaker. Ganon ko dinevelop yung sarili ko. Kaya kung tatanungin niyo ako, sino mga naging mentor mo? Yung mga speaker dyan sa sa YouTube. O, di ba? Kasi imagine niyo libre na nga especially ngayon. May internet na. Kami nung data, nagpapaload pa. Minsan nangahack pa kami ng alam ni Coach Mark yan. Nangahack kami dun sa mga PLDT. Hacker din kami nung araw. Nanlalamang na kapwa. Di ba? Kasi may application yan na hack. Coach, meron ka dito. May internet. O sige nga. Hack natin nga, hack. O connect na. O sige. Training tayo. Training. Training. Inaabot po kami ng madaling araw doon sa kalye. Kasi ito yung bahay namin, yung inuupahan namin na maliit na room. Doon sa dulo ng kanto, nandun may PLDT na internet. Hanggang makikita namin pumapasok na yung mga factory worker. Nagte-training pa rin kami, nagpe-present pa rin kami, kumakausap kami yung OFW nung natutunan namin ng online. Ganon yung transition na ginawa namin. And dumating na sa point na, di ba, sabi ko nga sa inyo, lagi ko pinagpe-pray. Every time may challenges, ang sinasabi ko sa sarili ko, may purpose, number one. Every time na may challenges, may blessing na malaki to, nakapalit. Kapag natawid ko siya, pag natawid ko na, di ba, nalagpasan ko siya, may malaking blessing to, nakapalit. So, anong nangyari, napanood ko yung, may isa akong presentation, kasi naghahanap na rin ako eh. Siyempre, nakakapagod mag-construction worker sa barbecue vendor. Eh, sa pagbabarbecue, pag hindi ka naubusan ng paninda, lugi ka na. Tama, di ba? Tapos uutangin pa, wala nang bayaran. Di ba? So, anong nangyari, naghahanap na rin ako company. Sabi ko, lagi ko pinagpe-pray, sana makatagpo ako ng isang tao, isang kaibigan, na patutuloyin niya ako sa bahay
hanggang makalipad ako, hanggang maging maayos yung buhay ko. At sana makahanap ako ng isang company na magaan lang, hindi ganun kalakihan yung entry para magawa ko yung purpose and mission ko sa tao na tumulong. Araw-araw yan, coaches. Nung wala na kami kasi tag-ulan na, wala kaming trabaho na. Hindi na kami nagko-construction. So, nanonood na ako, naghahanap na ako company. And doon ko nakilala si Coach Harold Pangan. Actually, pangatlong company namin to. Yung una, tumagal ako doon 2 years. Tama yung sabi ni Coach Mark, every time na sumasalpak ako sa isang company, dahil build na yung mindset ko, yung character, yung experience, meron ako, nagtatap din naman tayo kahit papaano. Nag 2 years po kami doon sa unang sinamahan namin na company ni Coach Harold. And then, dahil hindi na namin maramdaman na tumataas yung numbers, pababa ng pababa, pa-negative na negative yung pasok ng tao. So sabi ni Coach Harold, Coach, kailangan natin maghanap ng ano nito. Hindi pwedeng ganito. Hindi tayo pwedeng pumayag na after nito, di ba, pababa na eh. Ginawa naman natin lahat eh. Nag-offline presentation na tayo kahit walang suporta ng mga upline. Di ba? Pinupuntahan natin yung mga tao. Tayo na gumagastos sa sariling bulsa na natin. Pero hindi pa rin umaangat ang numbers. Coach, kailangan natin may ibang gawin. And yun po yung isang company na ginawa namin. Tumagal lang ako doon ng 4 months. Gusto yung malaman kung magkano kinita ko ng 4 months? Nakakatawa. Why? 30,000 sa loob ng 4 months. Alam niyo kung bakit? Ang pairing 300. Direct referral 200, yes. Pero yung product, ang dami reklamo. So, sabi ko, ang direct ko doon, nasa 40 plus. 4 months. Sabi ko, mahirap to. Hanggang nakikita ko na si iConnect. Kila Coach Kat, kila Coach Wins, kasi matatagal ko na pong kaibigan yan. 10 years ago ko na mga kaibigan yan. Magkakasama kami yan sa first company ko, yung previous company namin. Kami yung magkakaibigan na offline days. Di ba? Kahit hindi kami magkakagrupo, kami pa rin yung magkakasama. Di ba? Kasi nga, nagbabaliwan kami doon, nagpapalitan kami ng idea, paano yung ginagawa. So, pare-pares kami na nagkakaroon ng resulta. And nakikita ko, sabi ko, grabe itong mag-asawa na to. Gigil na ako eh. 30,000, 4 na buwan eh. Sabi ko, pasay, survival na naman ang mangyayari sa akin ito. Hindi ako papayag yan. Kasi nga, sabi ko nga sa sarili ko, kaya ako nag-network marketing para umasenso at gumanda ang buhay, mabilis makuha yung mga pangarap. Kung nga kinikita mo, 3,000, 5,000 per month, kulang pa. Tama, di ba? So, hanggang dumating sa point, nakita ko si Coach Harold, may isa akong nandito, si Coach Silva, yung upline natin, si Coach Josie Pintan. Yan, maraming salamat, Coach Josie Pintan. Kundi dahil sa'yo, wala tayo dito sa iConnect, tama, di ba? Downline ko po yan sa isang company namin at saka yung pangalawa, si Coach Josie Pintan. Kinukulit ako niyan, sabi niya, Coach, tingnan mo tong iConnect. Oh, nakikita ko na, sabi ko. Pero hindi ko sinasabi sa kanya, nakita ko na. Siyempre, di ba? Kumbaga parang, saglit lang, Coach. Meron yung katulad nung kay Coach Christine, na meron siya existing, ako, existing din yun. Tapos may offer pa yung CEO na lalagyan ako ng mga top leaders. So kung naisip ko, sabi ko kung tatrabuhin to, lalagyan ako ng mga top leaders, especially kung ilalagay sana sa Pamares, kikita ko. Yun naglalaro sa isip ko eh. Hanggang nakita ko, ni-report sa akin ni Coach Joseph Pintan, sabi niya, Coach, si Coach Harold nasa iConnect na. Talaga? Sabi ko, hindi pa ako sasabihan eh. Pero sa isip-isip ko, yes! This is it! Di ba? Eto na yon. Ang tagal ko na sinasabi, ang tagal ko na nakikita to. Inaaral ko na to. Hanggang tumawag si Coach Harold Pangan sa akin. Sabi niya, Coach, Coach, alam ko na yan eh. Pagka yan naglalayo sa isang company, alam ko na yan. Acne na ako eh, acne, no? Pero yung acne ko positive, sabi ko, ayos na to. Ay, connect na eh, nakita ko eh. Hindi ibang company, meron pa isang sinasabi sa akin yan, pero hindi ko pinansin. Pero nung iConnect, ayos na to, Coach. Ayos na. Sabi ko, Coach,
Ito na naman, pinaliwanag niya, coach, bumababa yung numbers, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, coach, iConnect ba yan? Oh, paano mo nalaman? Coach, nakita kita sa GC. Sabi ko, di ba? Nakita kita sa GC. Inad ka. Sabi ko, game na. Ngayon na, wag na akong patagalin yan. Ito yung moment na nag-decide ako. Sabi ko, di game na. Encoding na kami nila ko sa ganyan. Ako muna, tapos yung partner ko. Kasi lalagyan daw niya ako ng spillover. So, may konting, alam mo yon, may konting kurot na, syempre, pinangako ako ng CEO, nung existing mo, lalagyan ka ng mga top leaders, mga 001 daw dati sa company nila. And ito, magbibuild ng bago. Pero alam niyo, sabi ko, nag-pray lang ulit ako. Sabi ko, bigyan mo ang sign. Bigyan mo ang sign kung ano talaga, yung para sa akin. Kasi ikaw naman nagdala sa akin dito. Ayun, biglang may pumasok sa isip ko na. 2 weeks na yung pangako sa'yo nung ano eh, yung existing mo eh. Hanggang ngayon, wala pa yung encoding, hindi pa pinapakilala sa yung tao. Sabi ko gano'n, oh nga no. Game na to, game na. Ako po, di ba, sa mga nakakakilala sa akin, mahilig ako mag-Facebook Live, di ba? Yung recorded. So, ginaganon ko yun, lahat ng company pinasok ko. Dahil natutunan ko kay Coach Harold, paano na mag-live-live sa Facebook, ginagawa ko yun kahit sa company. So, anong nangyari, sabi ko, ito na, game na to. Nag-post na ako, sabi ni Coach Harold. Coach, nag-post ka na. Paano sila, ma'am, sila, sir? Di ba, may iniilagan pa eh. Si ma'am, sir. Na-block ko na, okay na yun. Hindi na lang makikita yung post ko. Ayan na, bumakbak na ako ng bumakbak. Di ba? And yung hataw ko, alam nyo coaches, okay lang kayo? Pa-comment nga kung ano, may natututunan or nai-inspired ba kayo? Pa-comment nga, nandiyan pa kayo, nag-enjoy pa kayo? Ngayon lang ulit ako nag-talk ng ganito eh. To be honest, di ba? Oh, okay pa, yan. So ngayon, ang nangyari, ito na, trabaho na. And kapag na-feel ko yung isang company hinato ko, ang hataw ko parang walang bukas. Actually, dito sa hub, sa sopa na ako natutulog. Minsan, yan, si Coach G nga kahapon eh. Kahapon ba o nung isang araw. Sabi niya, Coach, di pa nga ako nakakaligo eh. Ang daming inquiry, sabi niya sa akin. Ako nga, 2 araw nang hindi ako nakaligo eh. Di ba? Hataw kong hataw. At kung magpapahinga ako, pag sinasabi sa akin nung katawan ko na, Carl, alam mo yung napikit ka na ng kusa, hindi mo na kayang pumalag. Yun ang pinakapahinga ko. Paggising ko, pag ako sa cellphone, di ba, pagka okay na, nagkape ka na, inayos mo na yung sarili mo. Pag hawak mo na cellphone, bakbak agad dyan, todo. Hanggang madaling araw, minsan inaabot ng umaga. Yan yung trabahong ginawa ko. Di ba sabi ko nga doon sa last talk ko nung nakaraan, bilisan nyo pero huwag kayong magmamadali. Bilisan yung trabahuhin ng iConnect, aralin lahat ng pasikot-sikot sa iConnect, aralin nyo na. Bilisan nyo kasi darating yung time, mag-handle ka ng sobrang daming tao. Sa'yo magtatanong yan. Actually, hanggang ngayon, dala-dala ko yan, yung turo sa akin ni Coach Harold, Coach. I-cater mo, basta taga-iConnect, team natin yan o hindi. Pag nagtatanong, sagutin mo. Ipakita mo na nasa taas, na deserve mo na mag-handle ng sobrang daming tao, diyan kaya yaman. Yan po yung ginagawa ko. Kaya yung ibang mga team uplines dito, na hindi ko naman kagrupo, sinasagot ko, binibigyan ko ng idea, ini-inspire ko. Ang dami po dito. Ganyan na kung magtrabaho sa Iconic. That's why dumating sa punto, after 2 months na ginagawa ko ang Iconic, kita ba? Grabe, di ba? After 2 months, coaches. Ang lupit din ng chat GPT. Sa chat GPT ko in-edit yan eh. Nung nakita ko, maluha-luha ako dyan.
From nothing to purpose. Kinikilabutan ako dyan at saka yung music na Thank You Lord. Pag naririnig ko yan, sabi ko ito na yung pinaka-paborito kong post sa ngayon. Imaginein mo, nasa likod yung construction worker at yung nagtitinda ng barbecue. Dinisiplina lang niya yung sarili niya, determinado siyang kumita sa iConnect, hindi sumuko sa likod ng sobrang daming pinagdaan ng hirap. 100,000. 100 nga lang hinihintay ko eh. Sumobra 101 and 800 pesos. Sa loob ng 2 months. Ngayon, kung ganun yung trabaho mo, coaches, hindi malabong mangyari sa yan. Hindi malabong mangyari sa yan. From nothing to purpose. Ang sarap, di ba? Sabi nga ni Coach Harold, ang ganda ng title mo. Sabi, sa isip-isip ko, Coach ChatGPT yan eh. Pero, mismong si ChatGPT, ipinaalala sa akin na meron kang mission at purpose, kaya ka nasa network marketing. Sa hindi po nakakaalam, 10 years po ako naging sakristan ng Catholic Church. And pangarap ko na maging pare. Alam mo, hindi lang natuloy. Why? Ayaw po ng nanay ko. Pero pasado na po ako sa entrance exam ng seminaryo. Ang sabi sa akin, alam mo, na hindi kita papayagan, huwag ka na magpare. Bakit naman? Nag-iisang anak na lang namin na lalaki. Eh, gwapo. Tapos magpapari ka pa. Kasi 3 po kami magkakapatid. Ako po ang panganay, kaya lahat ng dagok sa buhay, ako po sumalo. 2 babae po sumunod sa akin. Alangan namang silang maghirap, di ba? So, sinunod ko yung nanay ko, and every time na may trabaho ako, pumapasok ako sa network marketing, lagi ko pong iniisip, lagi kong, ano mo yun, yung tinatanong ko yung sarili ko. Di ba yung ask yourself, ano ba yung purpose and mission mo sa buhay? Bakit ka pinanganak? Ang tagal niyan. Ang tagal niyan bago masagot. Alam niyo kung kailan nasagot? Nung pumasok na po ako sa network marketing. Why? Gusto ko magpare, di ba? Ano ba ginagawa ng pare? Maglingkod sa Diyos at sa tao. And doon ko ulit naramdaman, sabi ko, ang ganda ng network marketing. Matutupad ko yung mission ko sa tao at saka yung purpose ko dito habang nabubuhay ako. Ang sarap, di ba? Ano yung mission? Tanungin mo ngayon sarili mo, coaches. Ano yung mission at saka purpose mo? Bakit ka nabuhay sa mundo? Ang tagal ko yan, iniisip. Kaya pala ako napunta sa network marketing. Kaya pala inilalaban ko ang network marketing. May purpose at mission ako na tumulong sa tao. Grabe, di ba? O ano pa? O, kanina. O, di ba 101 lang nung kanina, nung isang ano? 101? O, kahapon lang yun eh. O, nadagdagan na naman. Di ba? And ang pinakamalapit sa lahat, pang top 26 po tayo sa buong iConnect. Kahit i-check nyo pa yan sa dashboard nyo, baka nga 25, nag-encode ako kanina eh. May direct akong bago. Grabe, di ba? O nakikipagsabayan yung isang construction worker. Kaya nilagay ko dyan, yung details ko, yung profession ko as construction worker. Eh, totoo naman eh. Tama? Totoo naman na construction worker. Diba? Eh, grabe, di ba? Grabe yung nangyari. Grabe yung nangyari, coaches. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggat nabubuhay ako, di ba? Gagawin ko network marketing. Hindi na para sa akin eh. Oo, nandun na. Yes, kikita tayo ng malaki. Mag-build ka lang eh, okay na yan eh. Pero after mo mag-build, ano yung gagawin mo? Ano yung next plan mo? Ano yung next step mo dun sa mga napasali mo? Kasi marami sa atin, di ba? Hate na hate yung responsibility, pero gusto ng malaking income.
Kaya di ba yung sinabi ko sa inyo na kahit hindi ko team, kahit hindi ko downline, kahit hindi ko ka-member, basta taga-iConnect, sinaserve ko. Iba nga eh, di ba? Lumalapit na eh. Sabi ko, sa'yo na lang, hindi, trabahoin mo yan, nandito ako. Diyan ka lang. Encoded ka naman na dyan, okay na yan, trabahoin mo na. Andito ako para tulungan ka naman eh, inspire kita, huwag kang mag-alala, basta mag-message ka lang sa akin, tawagan mo ako kung gusto mo. Mag-message ka lang, di ba? Baka mamaya tulog ako, o kaya may ginagawa akong iba. So, for me, coaches, napakaswerte natin sa iConnect. Napakaswerte natin, why? Nasa pioneering stage pa tayo. Hanggang ngayon, kikilabutan ako yun. Sabi, kilabutan ako. Di ba na parang sabi nga ko sa coach, grabe, salamat, ano, ginawa natin ng iConnect. Kasi survival na ako sa mga previous company. Pero ka iConnect, as of now, nasa 30 plus na po isang linggo. Ang naibigay na income sa akin ng iConnect. Sino may gusto nun? 30K, isang linggo. Sino? Sige nga pa-comment. Dapat minimension mo yan. Dapat gigil na gigil ka sa comment section. Kaya ako papasinin niyo, di ba, sa mga post ko, talagang nire-reply ako kayo lahat. Ganun po ako mag-serve. Yung pag-simpleng type nga, hindi mo magawa, di ba? Paano ka pa bibiya nung nasa taas? Kailangan na-feel mo, di ba, yung sabi ni Coach Christine, attraction, kailangan nagko-connect yan sa emosyon mo. Kailangan lagi kang feel good. Di ba? Kailangan palagi kang feel good. Ito po talaga yung energy ko. Pag nag-talk ako, pagkasama mo ako sa bahay or nakita mo ako ng personal, tahimik-tahimik lang ako. Pero wag mo akong pagsasalitain kasi pag nagsalita ako, may inspire ka talaga sa akin. Yan ako. Di ba? So, ang sarap. Kaya darating yung time, napakaswerte nyo sa lahat ng mga nag-attend dito na ilang attendees to, 39, kanina sa 40, pero at least di kayo bumibitaw. Napakaswerte nyo kasi this is my first time na mag-share ng story ko and ikaw ang unang makaka-receive ng energy na meron ako at ipinapasa ko sa'yo. Na darating yung time, ikaw naman na magwa 100,000 na kinita at nagte-30,000 per week dito sa iConnect. So, with that, maraming salamat, coaches. Sana na-inspire ko kayo and marami pa akong inspiration na gagawin and sa lahat ng mga nandito, basta kailangan mo yung tulong ko, i-message mo lang ako. Message mo lang ako. Diba? Thank you, Tutulungan thank kita. you. So, thank you, coaches.